Para sa akin, ito ang pamantayan ng isang ulirang ama. Hindi lang siya makisig, matipuno, at kagalang-galang. Mayroon din siyang dalisay na pag-ibig para sa kanyang pamilya. Siya ay mapag-aruga, mabait, malambing, at maasikaso. At higit sa lahat, natutustusan niya ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Magandang gabi po. Magandang gabi rin naman po sa inyo. Di po kayo nakikita ng papa ko kasi matagal na po siyang bulag. Ah, ganun ba? Pamayan ko lang ho kayo. Napakabait po ng anak ninyo. Sige ho, mauna na ho kami. Halika na tay, uwi na tayo. Tara na. Sensya na po. Kapag ako naman ang nagkapamilya, tutularan ko siya at hindi ang aking ama. Nakakahiyamang sabihin, pero siya nga ang tatay ko. Isang bulag at malayong malayo sa klase ng ama na pinapangarap ko. Dahil sa kanya, pati ako iniwan din ng nanay ko. Sino ba naman ang gustong makapiling ang isang taong wala nang ang silbi o pakinabang, wala pa ring maihanda sa pagkainan? Hirap na hirap nga akong laging pagkasyay ng allowance ko mula sa pagiging varsity player ng school at ang kakarampot na kinikita niya sa pagmamasahe niya sa City Hall. Marami akong mga ninanais marating sa buhay at matatayog ang mga pangarap na gusto kong maabot. Pero matagal ko na rin tinanggap na wala akong maaasahang kahit anong tulong mula sa tatay ko. Maliban sa sinasabi niyang sa araw-araw ay ipinapanalangin niya raw ako. At tanggap ko na rin kailan may di na magiging normal ang pagsasama naming mag-ama. Dahil sa kapansanan niya at ang katotohanang habang siya'y nabubuhay, ay mananatili siyang isang mabigat na dalahin na kailangan kong pasanin. Oh, eto anak. Alam ko sira na yung sapatos mo. Binilan kita ng bago. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Hinawakan ko kanina, mukhang maayos naman, makinis pa, mukhang di naman gamit. Ano sa tingin mo? Tay, ba't bumili pa ho kayo? Sayang naman yung pera natin. Sana pinandagdag nyo na lang sa panggastos natin sa pang-araw-araw. Para sa inyo yun, tay. Alam mo naman anak, kahit di ko napapanood yung paglalaro mo, gusto kitang suportahan. Bago ka umalis, gusto mo manalangin muna tayo. Panalangin kita. Tay, nagmamadali na ako eh. Kayo na lang po bahala sa panalangin. Ah, ganun ba? O sige, anong bahala dun?
Dito na nagtatapos di lang ang mga pangarap ko, pero pati na rin ang buhay ko. Pero nagkamali ako. Dito pa lang pala, lahat ay magsisimula. Mula nung umalis si nanay, inako ko na ang responsibilidad na mag-alaga kay tatay. Hindi ko rin inaasahan na ang tanging taong tutulong pala sa akin sa pinakamababang punto ng aking buhay ay ang tatay kong matagal kong ikinahiya at binaliwala. Kung gayon na lamang ang pag-ibig sa akin ni Tatay Vic, paano pa kaya ang pag-ibig ng ating Ama sa Langit? Ito ang tanong na tumimo sa aking puso nang tinanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa pag-ibig at sakripisyo ng aking Ama, ay mas lalo kong pinahalagahan at pinasalamatan ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinamala sa atin. Championship Trophy at Most Valuable Player Award. Hindi ko makakamit ang mga ito kung hindi dahil sa pag-ibig at sakripisyong ipinamala sa akin ng tatay ko all these years. Siya ang MVP ng buhay ko. Sapagkat alam ko namang hindi siya makakapagpakita ng ganong klaseng pag-ibig at makapag-aalay ng ganong kalaking sakripisyo kung di niya unang naunawaan ng sakripisyong ginawa ni Jesus nang siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya para kay Jesucristo, ang tunay na MVP nating mga mananampalataya, alam kong kaya ko ring magsakripisyo, lalo pat siya mismo ang aking huwaran at ehemplo.